sa Panginoong Diyos, lahat ng san tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng sa tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano. Hilingin natin sa Panginoon ang biyayang ito. Pagdasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa atin, ang mga OFW, kayo din ang mga may sakit. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit napagkikilala sa maraming paraan. Siya ay dalisay at walang katawang materyal at malayang magparuot parito. Malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala. Maibigin sa mabuti, matalas at di malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak hindi nababalisa. Makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin. At dahil sa kanyang kadalisayan, siya ay laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos. Maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian. Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag na walang hanggang liwanag. Salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagaman siya ay hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya ay lumalagay sa mga banal. At ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ang Diyos
nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw. Higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag, sapagkat ang liwanag ay nahahalinhan ng dilim. Ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Walang hanggang poon, Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, o poon, di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-uutos. Alipin mo silang lahat at iyo'y naglilingkod. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumatanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggang poong Diyos, ang salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay, matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rin sapagkat ang totoo ay nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngunit hindi niyo makikita iyon at may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang Ebanghelyo ang pagtatanong kay Kristo ng mga Pariseo hinggil sa pagdating o pagdatag ng kaharian ng Diyos. Bagay na kanyang tinugon sa pamamagitan ng paglilinaw na ang paghahari ng Diyos ay hindi isang ordinaryong bagay na po pwedeng obserbahan ng madali sa pamamagitan ng mga konkretong patunay. Sa halip, ito ay mas po pwede at mas madaling mararamdaman kung ang tao lamang ay maniniwala at tatanggapin ang Diyos sa kanyang kalooban, anuman ang kanyang kalalagayan. Pag sinabi po kasing paghahari ng Diyos,
Hindi po ito masyadong tumutukoy sa konkretong lugar, kundi sa kalalagayan, sa estado, sa sitwasyon na kung saan kasama natin ang ating Panginoon. Again, anuman ang sitwasyon. Kaya nga po, nung pinatanong ni Juan Bautista kay Jesus, kung siya na nga ba talaga ang hinihintay nila, anong tinugon niya? Sa mga emisaryo ni Juan Bautista, sinabi ba niyang, ako na. Ako na nga yung hinihintay ninyo. No. Instead, ang pinasabi niya, sabihin niyo kay Juan Bautista ang mga narinig at nakikita ninyo, nakikita na ang mga bulag, nakaririnig na ang mga bingi, nakapagsasalita na ang mga pipi, nabubuhay ang patay. Na para bang sinasabi ng ating Panginoon sa mga mensaryo ni Juan Bautista, mangyayari ba ang lahat ng ito kung ang Diyos ay hindi sumasa inyo? Magagawa ba ito ng ordinaryong tao? So basically, the kingdom of God means our deep, genuine, solid relationship with Jesus. To be with Jesus is to have God's kingdom in our life. So yun yung paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Yung tanggapin niya sa kanyang buhay si Kristo. Nitong kasagsagan ng bagyo, nag-post po ang ating masipag na manager ng souvenir shop, religious store ng Lady of La Salette, ng picture na ito. Picture ng ating simbahan. Ibang ganda. Yan po yung harapan ng ating simbahan with the caption. Ang caption na niya ay, Our God is bigger than any storms. Tapos may Bible verse na nagsasabing, Do not be afraid for I am with you. Ganda, di ba? Ganda rin ang caption. Marami ang nag-share nito at marami ang nag-comment ng Amen. Sana ako. Pero alam po ninyo, meron kong mas magandang nakitang post ng isang pare. Post niya ay ang kanyang simbahan. Actually, parang real video eh. Nakita ko lang nagdaan sa aking wall. Yung post ni Father Ray Rivera ng parokya niya, Santa Elena sa Hagonoy. Yan yung post niya. Yan. Baha. Tapos, yung pinaka-caption niya ay isang awitin na ang lyrics ay nagsasabing, Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Di ba mas maganda? Sinabi kong mas maganda, hindi ko sinabing ito lang yung maganda. Maganda naman pareho eh. Sapagkat parehong pinananahanan ng ating Panginoon ang dalawang simbahan na binanggit po natin dito. Sinabi ko lang na mas maganda yung post ni Father Ray, yung caption ni Father Ray, kasi sinabi nilang nasa tabi nila ang Diyos, naniniwala silang nasa tabi nila ang Diyos, nasa piling nila ang Diyos, habang sila ay nakararanas ng unos. Sinabi nila, dineclare nila, nakasama nila ang Panginoon habang sila ay nasa pangit na sitwasyon. Yun ang paghahari ng Panginoon. Hindi kinakailangan maging maganda ang sitwasyon para sabihin natin pinapagharian tayo ng Panginoon. Actually, should be the other way around. Kinakailangan nating tanggapin at maniwala tayo talagang nandyan siyaan ng Panginoon at yun ang magpapaganda sa kahit anong pinakapangit pang sitwasyon. Sa gayon, ang mag-ahari ay ang pagmamahal, kabutihan at awa ng Panginoon, hindi ang takot, lungkot, galit, pangamba na ating nararamdaman. So yun po ang challenge sa atin ngayon ng ating Ibanghelyong napakinggan. Ang maniwala tayo na lagi nating kasama ang ating Panginoon upang maranasan natin ang paghahari niya, ang pagmamahal at kapangyarihan niya. Sabi ko nga po last Sunday, hindi naman tayo iniiwan ng Espiritu ng Diyos kahit na tayo nagkakasala. Yun pa kayang tayo ay namumroblema, lalo pat sa tulong niya ay tayo ay nagpapakabuti namang talaga. Mas lalo nang mararamdaman natin ang awa niya. Basta't paniniwalaan lamang natin talaga. Katulad ng pinakita ko po, yan, yung dalawang pictures na yan. Pareho namang maganda yan eh. Sapagat pareho namang tahanan ng Diyos yan eh. Pareho namang may grasya dyan eh. Kailangan lamang nating piliin ito sa oras ng mga matinding problema at pagsubok sa buhay. Nang sa gayon, katulad ni Father Ray at ng mga pamayanan, parokyano ng Santa Elena ng Hagonoy, mas maramdaman. Kailangan natin itong piliin kahit sa oras na parang hindi natin ito nararamdaman. Kailangan nating piliin at paniwalaang nandyan siya ng Diyos. Hindi tayo iniiwan. After all, maliwanag po ang sinasabi sa Salmo 46 verse 1, The Lord is an ever-present help in times of trouble. Ang Diyos ay lagi naman nandyan eh.
is ever present. Pero ang sabi sa salmong ito, in times of trouble. Ibig sabihin, lalo na sa oras ng ating matinding pangangailangan, ang Diyos ay nandiyan upang tayo ay tulungan. Again, kailangan lamang nating piliin na paniwalaan yan upang ating maramdaman. Ito sana ang hiling natin ngayong biyaya sa ating banal na pagdiriwang, lalo na para sa iba sa atin, ilan sa atin na nakararanas ng mga problema sa buhay. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Makapangyarihan siya. magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringgin ng Diyos ang sabo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak niya ang ako. sabo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po akong paniwalaan hindi ang mga nararamdaman kong mga negatibong bagay, kundi ang paniniwala ko, ang pananampalataya ko na Ikaw ay makapangyarihan, na Ikaw ay mabuti, na Ikaw ay makatarungan, na Ikaw ay hindi nagpapabaya. Madalas kasi napapangibabawan po ako ng damdamin ko, ng takot ko, ng pag-aalala ko, ng mga iniisip ko. Tulungan mo po ako, Panginoon, na mas magtiwala, hindi sa kakayanan ko, kundi sa kakayanan mo. Tama namang ang lahat ay hindi ko pwede at kayang explain. Kaya nga kinakailangan manampalataya ako sa iyo. Sapagkat mas nalalaman mo ang lahat, mas nalalaman mo nakabubuti, mas malalaman mo ang dapat na patunguhan ng buhay ko. Tulungan mo ako magpaubayas. Hallelujah! 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 Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Labanan mo pag-aalala mo. Huwag kang matatalo sa takot at lungkot. Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ako nagsabi niya. May batayan sa Bible yan. Kung lalapit ka kay Jesus, sige nga. Meron bang lumapit kay Jesus? Meron bang nagtiwala kay Jesus? Na na-frustrate lang, na-disappoint lang? Meron bang taong isinuko ang buhay kay Jesus? Na nauwi sa wala ang pagtataya, ang pagtitiwala? Wala. Wala. At mananatiling wala. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa nagtitiwala, iyong patnubay, ang dumaraing iyong tinutulungan.
sa dilim ng buhay, sa iyong biyaya naging malaya. Sa palad mo inihandog ang buhay, sa palad mo habilin ang puso, Panginoon, gabay at pag-asa, sa'yo'y handog aming pag-ibig. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sapagkat sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami pa rin naman ay iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Pagdasal natin ang ating mga minamahal kakilalang yumawa. Gayun din ang mga walang nakaalaala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mga palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus,
Ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Walang maililihim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit, iyon na itong batin. Sa'yo anumang isip ko'y diningin. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, O Mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng Pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin mabalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kami mga tunay mong anak, kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa'y walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak, huwag nawang mawala na sa isay ang iyong paghihirap. Iling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos sa pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurian mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, ikapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po sa pagtitiwala nyo sa amin na maging daluyan ng grasya ng Diyos mula sa inyo, papunta sa mga nangangailangan. Salamat po ng marami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapatan. Okay, sarang mabuhay kung may nagmahal, pagmamahal na tunay at laging nais sa
ng sinamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inialay ang pag-ibig na walang